A day in my life as a misis ng tindero ng prutas. Mga kakukinginan nyo, ito na naman tayo, maglalaro na naman tayo ng vlog-vlogan. Ala, sige, takbo. Ayan, si nanay ko. Ayan, so palabas kami, bibili kami ng mga paninda. Tapos, ayan, so nakita nyo may mga tinig-tinig. Ang hirap nga naman talaga maging vlogger, oh. Yung tipong kahit ano na lang talaga, ikukuha mo ng video, kahit saan ka magpunta, eh. Pero sino ba namang hindi gaganahan pagka may mga ganito kang pinsan, kakilala, na talagang supportive sa'yo? Yes, shoutout sa inyo, mahal ko kayo. Char. So yan, balik tayo sa vlog-vlogan. So yan, palabas na kami ng gubat. Ay, ano pala, sa amin. So yan, kasama namin yung dalawa namin makukulit na bata. Yan kasi, hindi natulog yung isa, yung lalaki. Yung babae, nakatulog yan bago naman kami umalis. Kung papansin niyo, may dala kaming una tsaka kumot kasi nakakatulugan nila yan. Kaya lagi kami may dalang kumot tsaka unan para sa kanila. Kaya nakalabas na rin kami sa kagubatan. Tapos yan, nasa may daan na kami, nasa may kalsada na kami sa wakas. And so, nakasama na naman yung mga batang makulit, masaya na naman sila. So, yan, sa mga oras na yun, nasa main road na kami ng Moncada. Maingat naman mag-drive yung mister ko, kaya huwag kayo mag-alala. Tunay nga naman magpapasko na kung papansin mo na medyo makulimlim, masarap yung hangin, hindi mainit nung bumabiyahe kami ng mga oras na yan. Kada after ng shift ko, ng alas 3 ng tanghali yan, kapag katapos ko sa shift, so yan, sumasama kami para bumiyahe. So sa mga oras na yan, nagpagas kami. So since vlog-vlogan lang naman to, ayan, hindi ko na kinuhaan yung yung naggagas, no, lang naman, idamay ko pa siya sa larong ito, no. Pagka yung kilala na tayo, doon na lang natin siya kukuhaan para yung time na magpapapicture na lang siya. 'Di ba? Manifesting. Ano namang mawawala, 'di ba? At least tinry natin. Importante lang naman ay may naniniwala sa atin ng totoo kahit pa isa-isa lang 'yan. So, yun, balik tayo sa biyahe. So, yun, nasa daan na kami at hindi naman traffic. So, yan, ayan, nakakatuwang tignan yung dalawa habang bumabiyahe. Naglalaro sila. Ang sarap lang sa pakiramdam na nagkakasundo na naman yung dalawang makukulit na yan. O, yan. Madalas siya nag-aaway, nagbubugbugan yan. Kahit na nagbubugbugan yan, mahal nila yung isa't isa yung dalawa na yan. So, ito, balik tayo sa daan. So, yan, makulimlim na at medyo may ambo na una. Pero, pagdating doon sa daan talagang, wala naman talagang ulan yan. Thank you Lord pa rin talaga kasi hindi kami naabutan ng ulan. Itong lugar na to gustong gusto kong dinadaanan kasi nakikita na ako sa mga bulaklak na dinadaanan namin dun sa mga halaman. Itong part na to sa bandang Herona na to, napakasaya dito kasi talaga magpapasko na yung vibes niya. Kahit araw dyan, talaga may nagtitinda ng puto bumbong, ng bibingka, at ng mga kung ano pang prutas, kung ano-ano. Talaga may mga bazaar din talaga kasi magpapasko na talaga. Kaya madalas dito pa rin talaga kami dumadaan kasi para makita namin yung mga presyuhan din ng mga prutas kung pumapareho pa rin talaga kami o talagang mas mura na talaga sa amin. So ito yung mga oras na to, nandito na kami sa binibilhan namin ng prutas. Ayan, so makikita yung mga box dyan. Marami kaming mga kasama bumibili rin dyan. So ayan yung mga time na yan, nakuha na namin yung mga binili namin na prutas na ititinda namin. So, yung time na yan, hawak ko yung anak ko na babae. Kaya, pinakuha ko na yung tricycle para isasakay na rin ng mister ko yung mga pinamili namin para makauwi na kami. So, inaayos na ni mister ko yung paglalagyan ng mga pinamili namin kasi natutulog yung anak ko na lalaki. So, yan, sinabi ko nga sa inyo kanina na hindi talaga natutulog yan ng tanghali kasi inihintay niya na umalis kami. Talagang pagka sa biyahe, doon na lang siya natutulog. Kaya talaga nagdadala kami ng una at saka kumot niya. So yan, bago iakyat ni Mr. ko yan sa kolong-kolong, iniisa-isa niya talagang i-check yan, baka kasi may sira, napakalayo na Moncada kasi dito sa Tarlac na binibilhan namin ng mga stock namin. May hirapan naman kaming ibalik yan kung napakalayo tapos may sira lang yung mga makukuha namin, di ba? At least dito pa lang ma-check na namin yung mga paninda namin kung may mga sira ba yung mga nakuha namin para dito pa lang maibalik na namin siya. Ang laging mabenta sa mga paninda ng mister ko is yung grapes. Kaya kung makikita niyo, mas marami yung grapes na kinukuha niya kaysa sa mga apple, peras. Mas mahal siya pero mas maraming bumibili talaga ng mga yan. So yan, iniisa-isa na ikabit ni mister ko yung mga pinamili namin ng mga prutas. So isa-isa niya talagang chinek yan bago niya ikabit yan isa-isa sa kolong-kolong namin. So yun, pagkatapos namin dyan na ikabit sa kolong-kolong yan, dumiretso na nga kami papunta sa Tarlac para kumuha naman ng mga paninda namin ng mga palaman na mga mayonnaise, yema, at saka yung peanut butter. So yan, pagkatapos namin namili, kumuha ng mga paninda naming palaman, ayan, bumili kami ng merienda namin na paborito ko, empanada. Ang sarap niyan. So, lalo na kapag mainit. Paborito ko yan pagka mainit. Lalo na yung cheese. Kasi talagang nagme-melt pa yung cheese. Ayan, natignan nyo. Diba? Ang sarap.
Yung nagtitinda niyan dito lang yan sa Tanyeto, yung nagtitinda, yan yung kolong-kolong na nagtitinda niyan. So yan, yung mga time na yan, tapos na kami merienda, pauwi na kami. So yan yung papunta sa palengke ng Tarlac, ay yung Uniwide, yun yung palagi namin pinupunta nung bata kami. So yan, ginabi na kami sa pamimili, yun yung time na pauwi na rin kami na gabi na. Gustong gusto kong bumabiyahe ng gabi ngayon kasi talagang ramdam mo yung Pasko, malamig na sa daan at higit sa lahat marami ka nang makikitang Christmas light sa daan kung saan-saan dyan. Ayan o, sa Cagayan yan, maraming Christmas light kung saan-saan. Pagandahan ng Christmas light, pabonggahan, lalo na yung mga munisipyo, pagandahan talaga ng mga Christmas light yung mga yan. O, diba? Ang ganda, diba? So, yan. So, pauwi na kami sa mga oras na to at maayos naman kami nakauwi. Salamat sa panonood. Buyers!